to be honest, wala talaga sa interest namin na makikipag-away o makikipag sa gobyerno. Wala naman kung mapapala. Ngunit sa katotohanan, hindi nila kami binigyan ng tsansa. So, ano bang natitira sa akin? Siyempre, kailangan mabuhay din ako. Kailangan magtanggol ko sarili ko, di ba? Kaya nga, napilitan talaga ako, no, lumaban. So, since karamihan sa inyo, hindi ko naman kilala, hindi ko rin naman kayo inutusan pumunta rito. Alam ko naman, hanap buhay itong ginagawa ninyo. Gusto nyo makakuha ng scope. Pero, to be honest, hindi ko kagustuhan ito, okay? Pero, for the sake of truth, no, harapin natin. Okay? Nung nakarang linggo, sa kapilit ni Neil, no, ng Daily Tribune, napilitan ako sumagot-sagot sa mga inquiry nila. Eh, hindi ko naman alam na lumaki na lumaki pala yung issue. Unang-unang gusto ko malaman ninyo na wala akong kinalaman sa eleksyon, ha? Wala, hindi naman ako tatakbo at wala akong interest tumakbo whatsoever. Okay. So, ano ba talaga ang nangyayari sa amin? Okay? Baka po yan. Sa totoo lang, ha? Hirap na rin ako kasi negosyante kami, wala na kaming kalaban-laban. Dahil sila ang may kapangyarihan at nasa poder sila. Pero naisip ko rin kung pabayaan na lang namin na ganitohin kami, isa lang choice ko, umalis sa Pasig. Kasi sa totoo lang, hindi lang naagrabyado ako rito, nabastos pa ako. At hindi lang nabastos ako, parang feeling ko aping-api kami. Dahil, paano ba ako naging convicted? Sabi ni Biko, convicted ako. Isipin mo ang isang mayor, napakaraming pera, napakaraming pera sa disposal niya. Dapat mag-hire siya ng matino at matalinong konsultant at advisor. Hindi mga gago. Ha? Dahil isang pagkakamali ni Bigo dito, hindi naman kami bobo at gago na pwede nga tarantaduhin. Pero hindi rin kami tarantado ng gugulo o gumagawa ng katarantaduhan. Ang umpisa ng problema ko rito sa Pasig ay droga talaga, walang iba, droga. Gusto ninyo magpakitaan tayo ng dokumento ngayon. Ha? Pero laktawan na lang natin ito lahat, okay? Pupunta na ako ngayon dito sa pinaka-ano namin ni Neil. Nagulat ako, Neil, doon sa request mo na ma-interview ako last time, no? At gusto mo malaman sagot ko tungkol doon sa sabi ni Biko na itutour daw niya ako doon sa city hall dahil hindi ko alam yung mga ganito. Well, siya nagsabi nun, pakiusap ko sa inyo lahat, media naman kayo, dapat isa lang naman ang pakay niyo katotohanan. Yes or no? Yes. Dito tayo sa katotohanan. Hinamon ako ni Biko na ituturo daw niya ako sa City Hall. Sinabi ko kay Neil, Lunes, alas 7 na umaga. Wala na ako narinig ng tawag. Tawa ba, Neil? Pero ngayon, Pero ngayon, alas 10, dapat hindi ko ito yan ayoko. Pero wala ba siya sinabi na, ito, first time, hindi ko binigay ang number ko kay Attorney Jerome Manzanero. sino siya si Manzanero? Hindi, nagpadala siya text message sa akin. Ito, hindi, basahin ko na lang. Good day. 12. Alas 12 alas 12 ito 12:02. Kanina lang. Good day today. Good day, Engineer Lau. This is Attorney Jerome Manzanero, City Administrator Pasig. We would like to invite you to a meeting and site tour for the new
Pasig City Hall project on Wednesday, 14 May 2025. Next week pa. Next week. Working? After election. Ito, 14, no? Ito, So, you want anything urgent? At 10 a.m. to be held at the construction site located along Caruncho Avenue, Barangay San Nicolas, Pasig City. Inaakyat ko lang yung ano. Should you need further details or assistance, please feel free to reach me through this number. So, nalaman ko number niya ito. Okay? Maraming salamat po and God bless. So, nabuksan ko ito mga alauna na higit. So, ito, sumagot ako ngayon. Actually, hindi ko alam kung sino nagtawag sa inyo, no? Kahit ito lang lang kinakausap ko na may text ako na-receive. Pero kaya sabi niya, si engineer, ano tayo, gano'n, kasi nag-usap talaga kami na alas 7 ng umaga ng Lunes, hamunin ko sa ibig ko, doon kami magkita sa City Hall. Para, once and for all ba, mahirap naman yung puro na lang tayo kwento-kwento, tama ba, di ba? Pero, sa akin, yes or no, bahala lang, no? Pero, at least, sumagot sila. So, tinext ko si Neil na, ito ano. So, ito, sumagot ako ha. 152 ha, ito ha. Good afternoon. Thanks for the invitation. It's an honor to accept your invitation as it could shed light to the controversy regarding the Pasig City Hall project. Kindly bring with you the complete floor plan of the whole project and bring with you the project manager, the city engineer, the contract manager as to brief us and shed light to the valid complaint by Pasig constituents. I am so glad that the mayor's office resort to transparency in resolving this issue. Yung magsigawan tayo sa kanto, at parang kanto boy tayo palengkera, nandito na tayo sa medyo angat na level na ano, tama ba ako? Attorney, kung tayo sa usapin ng overpriced, can you explain, contextualize, paano ba talaga yung totoo doon? Okay. Ganito, okay? Bakit sinabi ko last week na bigyan mo na ako ng isang computer at isang calculator, sa 6 na oras, papatunayan ko na may anomalya sila. Pag hindi ko mapatunayan, papakulong ako. Pero, pag napatunayan ko, kulong dapat silang lahat. Lahat sila. Bakit? Ang taong tahimik, kasabot yan. Tama ba? Huwag mo sabihin na napuwing ka kaya hindi ka nakakita. So, confident ka ba doon sa sinasabi mo na No, pero may kondisyones pa ako. Ilabas muna nila yung dokumento nila, isin natin sa gitna. Kasi mahirap yung, kasi ang ombudsman kasi, ganito ang ombudsman. No? So, ano pa, yung magiging basis po natin para masabi natin na overpriced? Correct, ito nga. Sabi ko, ilabas mo ng mga dokumento, okay, kaya tiningi ko, complete floor plan, contract manager, at saka naman dokumento dapat ilagay mo na sa gitna para wala pa magsabi ba na teka muna tanungin ko na muna si tanungin ko siya lugi naman ako doon, nakisa na lang ako tapos pagtulong-tulungan pa nila ako. Tama ba, di ba? Oh? Kasi simple lang yan kaya nga kinuha ka ni Mayor kasi matalino ka o huwag ka na tumawag sa bahay niyo at humingi hingi ka ng tulong sa katulong mo. Di ba, alam ko naman labanan dito sinong-sinungaling sila panalo. Di, i-trap natin sa gitna ng lamesa. And then, simple lang. Magtanong ako, sagutin nila. Magtanong din sila, sagutin ko. Pero, ang dokumento, dapat i-validate. I-validate natin. Paano i-validate?
Sa oras na malikot ang dokumento, kukuha tayo ng espesyalista. Ha? Na yung espesyalista na pwede magiging judge siya sa gitna. Ha? So, anyway, sa sunod na usapan. Pero dahil sa nagyaya sila sa akin, at least, no? At least, nakinig sila. Hindi na doon sa naging reply ni Mayor Vico na paulit-ulit na lang daw, hindi na dapat patulan. Kasi lahat naman daw dumaan sa tamang proseso. Ako naman magsabi, Mayor, paulit-ulit na lang yung dahilan mo. Kasi, simple lang eh. Dumaan ka sa proseso. Ipakita mo sa akin ang proseso. Gagawa ko ng maruming istorya, ha? Nagnakaw ka, dinukot mo yung pera sa bulsa ng tao. Pero pag inibisigan ka, pwede mo naman sabihin na nahulog yan sa kalye, pinulot ko. So, wala akong masamang intention, kundi napulot ko lang eh. Tama ba? Pero dinukot mo yun sa bulsa. Kaya, kailangan, no? Ilantad natin yan kung paano nangyari ang isang bagay. Kasi simple lang. Isa sa mga dahilan kung bakit malakas loob ako. Then 40 years experience ako sa mga bidding. Lahat ng bidding, nakasama ko ng bidding, mga foreigner, Japanese, Koreano, Chinese, no? DPWS, private. Ang private na lang na project sa Pilipinas, higit 200 na pirmahan ko, na kontrata ko. Alam ko pasikot-sikot yan. So ito lang ngayon ang ano ko kiniko. Huhulihin na kita dito sa isang bagay. 46,000 square meter lang ang floor area, footprint ng building ng City Hall. Yung 46,000 yan, kaya tama o mali yan, bibigyan na lang kita ng 10% allowance. Ibig sabihin, kung mali man ako sa 46,000, sabi niya, 46,899, oh sige, kahit ang gawin ko ang 47,000, kahit ang gawin 48,000, kahit ang 50,000, wala akong problema. Okay? Yang City Hall na yan, ha, sa tagal ko sa construction sa 40 years ago, hindi lalagpas yan na 70,000 per square meter. Kayang tapusin na sa kontraktor yan na matino. Ha? Ngunit, ginamitan ko lang si Vico na calculator. Nalaman ko yung sa Pasig City Hall na nasa 200,000 per square meter. Ibig sabihin, pati langgam, ha, binabayaran nila, pati daga, pati ipis. Now, sino taga-Pasig dito? Sino taga-Pasig? Binabayaran pa kayo? Meron ba kayo dito kahit piso, 2 piso, 3 piso? Ha? Wala nga. Ay wala, ba't ang ipis na babayaran? Sino ba mas malagang buhay? Ikaw ba o ipis? Ang tanong ko ay sino yung ipis? Sino nag-alaga ng ipis na yun? Ha? Sino nag-alaga ng ipis na yun? Then sigurado yung pera na may papupuntahan yun eh. Pwede na, okay, ganyan anomalya sa gobyerno. Manood ka sa Senate, sa Congress. Basta may pagbibigyan yan. Siyempre, assumption natin, ipis. Ipis number 1, ipis number 2, ipis number 3. Okay, bibigyan. Teka, si ipis naman, ganyan. Ang 1 milyon, ganyan karami. Kaya ba buhatin ni ipis yung 1 milyon? Hindi. Eh, sino mag-uwi ng 1 milyon na yan? Sino? Siyempre, meron proxy si ipis. Di ba? Di ba? Yung engineer, ako si ipis. Ako mag-uwi itong milyon na ito. Ay, naku. Nakakapagod na lang sa bida. Ano man yan sa Pilipinas, no?
hindi na tinatago. Sa totoo lang, pinagmamalaki pa dito sa Pilipinas. Sino nakaknakaw ng milyon, bilyon na ngayon, no? Siyang magaling. Lahat ng nagnakaw ng 100,000, kulong. Ang dami ng nakulong dito sa Pilipinas na nagdakaw lang na 10,000. Engineer, based on your own computation, mapatak lang kung magkano yan. Ganito, huwag ko sabihin na based on my own computation. Ang sabi ko sa inyo, no, ganito na lang. Kung sabi ni Vico, dumaan sa tamang proseso yan, malinis sila, lahat dito, okay. In-award ninyo sa KMTD ng 9.2 billion. Teka, Mayor, siguro naman, anong meron si MTD, meron din kami. 5 billion na lang kami. At least nakatipid ang Pilipino ng 4.2 billion. Yes or no? Yes. Papay ba kayo? Hindi. Di ba normally, sino yung pinakawarong bidder yun, based on na quality niya, di ba? Supposedly, lalo pag private. Pero sasabihin naman nga, hindi, sa gobyerno, may batas tayo, may patakaran tayo, mayroon ano. At saka, bumaba pa si Arcangel dito, si St. Michael dito, binibless pa yan, ano, okay, nandun na tayo. Ang tanong ko simple lang, dumaan ba sa tamang bidding itong project na ito? Sabi nila, yes, hindi totoo yun. Kasi, ilan kaming mga kontraktor gusto pumasok dyan, hindi kami makakuha ng tamang impormasyon. Anong ibig sabihin nun? Pinablock nila. Now, ako ba, si Raulo, matapang ba ako? Napapasok ako sa 9 billion na project na hindi ko alam kung ano ang hangganan. Natural, hindi ako papasok. Tama ba? Natural, panalo na sila. Dahil walang kalaban ng manok nila eh. Paano makakalaban ang manok? Paano makakalaban kaming mga kontraktor sa manok nila? Eh, ang manok nila, nakaupo sa pugan. Eh kami, naghahanap pa kami ng pugan. So, balik na lang tayo dito na lang tayo sa sistema. Swiss challenge dapat ang unsolicited proposal. Ang pagkakamali ni Vico, hindi niya akalain na merong tao sa City Hall, binigyan ako ng kopya, Xerox copy ng buong kopya ng bid. Yan, problema, wala lang yung sa akin nandun sa abogado. No? Pero, napakita ko sa inyo yun, Neil. Nakita niyo yung kung ayaw niyo, hingi nyo sa kanya yung picture na ganyan kakapal yun. Ang kitang-kita talaga sa umpisa, unsolicited proposal. So, ang unsolicited proposal, ay hindi yan gawa ng gobyerno. Gawa yan ng private sector. Ano ibig sabihin yan? Hindi mo pwedeng gamitin ng pambidding sapagkat panalo na siya. Hindi pa nag-upisa. So, ang tawag dyan sa sistema, international itong sinasabi ko, Swiss challenge. Kaya dito pa lang, pangalawang mali na naman ito ni Nabico. Swiss challenge. Dapat ang unang mali na bidding sila. Pangalawa, hindi sila nanduman sa Swiss challenge. Dapat Swiss challenge muna yan. Ibig sabihin, kung may contractor, kung si MTD nag-offer ng 9.6 billion peso sa proyekto, pag another contractor mag-offer ng 9.5 billion, dapat hindi pwede baliwalain ng mayor's office yung 9.5 billion na offer. Naintindihan naman niyo? Eh lalo na ngayon ako, sige, Vico, ako 5 billion na ako. Tapos sasabihin niya, hindi ka qualified kasi hindi ka gwapo, hindi ka okay, sige lang, mag-ban kami, sige. Ano ibig sabihin ng ban? Hahanap ako ng private na banding company, no? Okay. 9.2 billion, no? Magbibid ako 5 billion. Magbaban ako ng 5 billion. Pag hindi ko matapos, embargohin ang ban ng mayor, embargohin naman ng banding company ang ari-arian ko. Sunod na araw, sa kalye na ako matutulog. Pwede nyo na akong dalawin doon. Tama ba? Ako ba, kung may masama akong halin, papasok mo ako sa ganon? Tingin nyo? So,
fair, tama ba? At saka ito, international practice ito. Bakit hindi lang ginawa yan?